ng abogado ni Digong. Digong ay nawawala sa kulungan at nadukot isang parte ho ng kidnapping ayon ho sa kanyang abogado na Lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay breaking news. Ito nga si dating Presidente Digong ay natuklasan ho na nawawala diyan ho sa kanyang kulungan, diyan ho sa Netherlands. Ano ang nangyari? Mga mahal kong taga-subaybay, ayon ho itong pinapakalat at sa kanyang actual interview ng News 5. At ito ay bibigyan ko po kayo ng kakulang resibo batayang katunayan na mismo galing dito sa abogado ni dating Presidente Digong na si Attorney Medeldia ba ito? Kung tawagin? Attorney Medeldia. Ang sabi nga niya ay nawawala daw itong si Digong diyan sa kulungan sa Netherlands at may nabanggit pa nga siya na salitang kidnapping. Nako, ay hindi na po bago ito. Sapagkat sabi rin ni Sara Duterte ay kinidnap ang kanyang tatay at pinapakalat din ho itong ibang mga tagasunod nila. At ito po ang ating bibigyan ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, wag po kayong alis. At ibabahagi ko po sa inyo itong katunayan resibo na itong pinapakalat ng abogado ni Digong na nawawala diyan sa kulungan itong si dating Presidente Digong. Nako po, shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Alamin po natin ang katotohanan dito ho. At nang sa ganun po ay maliwanagan po tayo. Ay dinukot ba ito? Napagkat may nabanggit po siya. Ito po ay sensitibong usapin pag sinabi na ika nga po ay kinidnap at dinukot. Siyempre pag kinidnap ka ay dinukot ka. Yan ho ang lumalabas dito ho sa pinapakalat sa actual interview nitong abogado ni dating Presidente Digong. Ito po, wag na nating patagalin. Shoutout po sa lahat. Mga kaibigan, kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko kayo ay kung pwede lang patapusin ang vlog na ito. Siyempre, isang like muna sa video na ito. Please subscribe my YouTube channel. Ito. Hindi raw alam ni dating Executive Secretary Salvador Medeldia kung nasaan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumisita si Medeldia sa ICC Detention Facility kung saan dinala ang dating Pangulo, pero sinabihan siya na walang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Ayan mga kaibigan, live po yan. Ihatid ko sa inyo nitong latest update kay Digong. At sabi ngayon nawawala. Maliwanag naman po. Binisita ng abogado at hindi nga nakita si Digong. Kaya dito sa ibabahagi ko po sa inyo ay diretsahan sinabi niya na ito ay isang kasama sa plano na pagkidnap kay Digong. Sabi po ng abogado niya, hindi ako ang may sabi. Ihatid ko lang po sa inyo itong balita na ito na mainit-init pa. Pakinggan po natin. Gretchen, nasaan na ang Pangulo o ang dating Pangulo? Magandang gabi sa inyo, May Aden Air. Magandang hapon mula dito sa The Hague, sa Netherlands. At kanina nga, gaya na nabanggit ninyo, nakasama natin si Executive Secretary Salvador Medeldia doon sa Subinigan Prison. At nagtatangka sila noon na makapasok sa loob para bisitahin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, nagulat sila sa isinagot. Isang araw matapos makarating sa The Hague, Netherlands, para kumarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC. Yan po yan. Buhat sa News 5, pinapakita ko po sa inyo ang ating resibo. Katunayan, dahil ayaw ko po kayong mabiktima ng anumang fake news, tatapwat sa puntong ito. Hindi po tayo basta kuro-kuro lang natin to. Tayo po ay mayroong mga batayan at binibigyan po natin ng linaw. Lang po si dating Executive Secretary Salvador Medeldia kung nasaan na nga ba ang dating Pangulo. Nagulat sila sa isinagot. Isang araw matapos makarating sa The Hague, Netherlands, para kumarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC, blanco si dating Executive Secretary Salvador Medeldia kung nasaan na nga ba ang dating Pangulo.
Narito ang kanyang pahayag. And we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss of this time, and lokohan na ito. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines. Mga kaibigan, nabanggit niya po doon, that is the part ng grand plan ng pagkidnap kay Digong Duterte from the Philippines. Aba, ay mabigat na akusasyon ito nitong si Attorney Medeldia. Basta magkatunog, Medeldia ba yan? Itong dating executive secretary niya na in-interview po doon sa Netherlands, at sabi nga niya ay lokohan na ito. Eh baka ikaw ang nanloloko. Wag mo nga kaming gaguhin din, taong bayan. Bibigyan po natin ng linaw. Patatapusin ko lang to. Sasabihin niya, lokohan na? Nako, ay lumang tugtugin na yung pambubudol, pati ba dyan sa Netherlands? Mambubudol kayo? Dahil gumagawa kayo ng word na kidnapping na dapat pag-usapan, pagmamind condition ng taong bayan. Gumagawa kayo ng isang salita na pag-uusapan para makakuha kayo ng simpatiya ng taong bayan. Maging sa Netherlands, ay nandiyan kayo para mambudol din sa pamamagitan ng mga salita na ikakagagalit ng taong bayan. Ayun, bagay, wala nang maniniwala sa inyo. Pera ang inyong mga tagasunod. Ituloy po natin tungkol doon sapagkat ito po ay sila mismo ang gumagamit na ika nga po yung paawa effect. Sabihin kinidnap? Hindi naman kinidnap eh. That is the standard operating procedure. SOP. Isabihin natin panuntunan, rules and regulation, na ika nga ho'y dadalhin sa isang ospital, dumadaan sa pagsusuri. Kailangan pa sabihin sa iyo yun. Buti nga, sinabi sa iyo eh. Tapos pupunta ka diyan. Talagang wala diyan dahil dinala sa ospital. Tapos ngayon, magdadrama ka sa harap ng media, sasabihin mong kinidnap. Anak ng katakot-takot ka itong executive secretary. Dati, ni Digong na ito. Ay magkakasangkot sila eh. The jet without known destination. Si Medeldia kasama ni Duterte sa eroplano papunta sa Netherlands. Dinala raw ang dating Pangulo sa ospital para sa medical assistance, pero kahit pangalan ng ospital hindi na sinabi sa kanila. Dahil tumay ang kanyang mga pahayag. We don't know where he is right now. He doesn't even have his medicines with him. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Alam mo palang dinala sa ospital eh. Bakit mo sasabihin nga that is the part of a grand, tawag dito, party ng pagkidnap kay Digong. Nagpapakalat ka ng kalukuhan din eh. Itong abogado ni Digong na to eh. Para lang makakuha at magalit ang mga taga-suporta niya. Mayroon pa silang ibang layunin dito. Sa bagay, hindi na po tayo magtaka. Na ito ay sanay sa mga ganitong gawain ang kampo nila. Hindi ho Pilipinas yan. Nung kapanahon na ikaw ay executive secretary na kayo ay nag-ahari-harian, ICC yan na hindi pwedeng diktahan. Nako. Hindi po maganda ang kanyang mga sinasabi na gumagawa po siya ng mga salita na ikakagalit, ninuman, ipag-aalala ng ninuman. Alam niya pala na dinala sa ospital. Bakit na sabihin niya na part ng pagkidnap? Yan pala ang panuntunan din sa ICC na kailangan dumaan sa ika nga po masusi na pagsusuri ng kalusugan na katulad ni dating Presidente Digong na bagong huli pa lang. Tama naman yung sagot ng ICC kung talagang sinabi yon na wala doon dahil nasa ospital. Ay ngayon pinalalaki mo, sinasamahan mo, Medeldia na ika nga'y kinidnap. Huwag kang magpakalat ng mga ganyang akusasyon dahil wala kang batayan. Under custody ng ICC, si Digong, may limit ho yan at sila ay mayroong patakaran. Alalahanin mo, yung ginagawa nyo dito sa Republika ng Pilipinas noon, ay hindi na uubra yan. Baka gusto mo ring ipa-iral diyan. Ay hindi, ICC yan. Nako, kinulang po tayo sa oras. Maraming salamat. Mga mahal kong taga-subaybayang maliwanag po dito.
ay according po dito sa sinabi ng abogado ni Digong, Digong ay nawawala sa kulungan at nadukot isang party ho ng kidnapping ayon ho sa kanyang abogado na hindi ho ako naniniwala diyan. Any reaction? Naniniwala po ba kayo dito kay Digong at dito ho sa abogado na nakidnap si Digong? Yung pala naman ay dinala sa ospital lamang. Kaya't sa ako po, wala pong katotohanan yan. Huwag po kayong maniwala. Dinala ho sa ospital. Ang katotohanan, hindi nakidnap. Nako, isang like ko sa video nito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapak.